Imbitahan ko na po kayo na makipagbukas sa akin sa in-series po tinatalakay natin na book. Pero today sa 2 Peter na po tayo. Natapos na po natin yung 1 Peter. Simulan po natin ang pagbubulay, pag-aaral, pagbabasa sa Kabanatang 1 ng 2 Pedro, talatang 1 hanggang 11. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog, ganito po ang nakasulat. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos, sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katanging ito ay taglay ninyo at pagyayamanin, pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Si Pedro po, Apostol Pedro po sa ating passage ay may nais na ibahagi, ituro po sa kanyang mga readers, and I believe para din po sa bawat isa sa atin in this modern time na nakakabasa at makakapagbulay ng kanyang sinulat na ito. Ito po ay walang iba kundi ang mga katuruan o lessons na natutunan niya sa kanyang mga karanasan sa kanyang buhay. Alam natin ang ilan sa mga kwento ng buhay ni Apostle Peter, especially yung kanya po mga blunders, yung kanyang mga pagkukulang, pagkakasala, kahinaan, especially nung bago pa lang siya sa Panginoon, kung saan nakita natin na minsang siya ay masyadong naging matapang kaysa siya ay maging mapagpasensya. Siya po ay naging careless in some point ng kanyang buhay. Mga panahong dapat siya ay naging mapaghintay pero masyado siyang naging hasty, mapagmadali at hindi na nakakahintay sa kalooban ng Diyos. Mga panahong dapat siya ay nagbababad sa panalangin pero minabuti niyang i-please ang kanyang hindi lamang sarili kundi physical na pangangailangan. Instead of praying, siya po ay natulog. Yan po ay nangyari nung gabi na bago arestuhin ng ating Panginoong Jesucristo. Mga panahong dapat na siya ay tahimik o kaya ay gumagamit ng kanyang tenga sa pakikinig, pero minabuti niya na siya ay maging masalita at nangunguna sa ilang mga diskusyon, debate at mga pagtataas ng kanyang sarili. So today mga kapatid, nais ni Apostol Pedro sa ating passage na hindi lang tayo bigyan ng warning, kundi nais niya na ang mga mananampalataya in his time sa ating mga buhay maging alerto. Tayo ay maging vigilant. Tayo ay maging handa. Saan? Sa mga hindi lang pagsubok ng buhay. Especially sa
pagkakalayo sa kalooban ng Diyos, sa falling away, sa backsliding, sa panlalamig, o kaya ay disobedience sa kalooban ng Diyos. Directly, indirectly, o kaya ay bunga ng mga pandaraya ng dyablo, ng sanlibutan, ng tao, ng mga circumstances sa atin pong buhay. So meron po tayong makikita na 3 pong affirmations. Si Apostle Peter sa ating passage about true Christian life. Pakisabi nga po natin, true Christian life. Ready? 1, 2, and 3. So yan po yung topic na i-share ko po sa bawat isa po sa atin. Pinamagitan ko po na true Christian life. Tunay na Kristiyanong buhay. Tunay na pamumuhay bilang Kristiyano. Ano po yung 3? As I've said a while ago na affirmation ni Apostle Peter patungkol po sa isang totoo o tunay na pamumuhay bilang Kristiyano o buhay Kristiyano. By the way, ang ibig sabihin po ng affirmation, para malinaw po sa atin yung tatalakay natin na 3 na affirmation concerning true Christian life, is that affirmation means paninindigan or pagpapatibay. Ayan, paninindigan or pagpapatibay. Ito po yung pinahayag ni Apostle Peter. At ang una na affirmation po na kanyang sinabi, paninindigan o pagpapatunay, patungkol sa isang totoo, tunay na Christian life ay ang pagiging devoted. In other words, pagkakaroon ng tunay, totoo na pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon. Sa verse 1 alone ay makikita na po natin yung katotohanan na yan. Kasi if I may read sa English, sabi po dito, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those whom through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. So, ito po yung sinasabi na una pong affirmation, paninindigan, pagpapatunay ni Apostle Peter patungkol sa tunay na buhay Kristiyano, pamumuhay bilang Kristiyano. Kung ang isang tao ba ay tunay na Kristiyano, ito po ang isang marka, pagpapatibay o paninindigan ni Apostol Pedro. Ang pananampalataya o ang pagiging devoted, deboto, may debosyon, may passion, may tiwala, o meron pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapansin-pansin mga kapatid, na ang pananampalataya binabanggit po ni Apostle Peter sa verse 1 alone ay sobrang napakahalaga. Bagamat ang mga pananampalataya po ng tao in his time, in our time, maaring magkakaiba when it comes sa tibay, lakas, lalim, lawak ng pananampalataya, pero sa isang banda ay magkakapareho. Maaring ang atin pong faith ay malakas kaysa sa iba, o kaya ay matatag kaysa sa iba, nag-grow ng mabilis kaysa sa iba. Pero that faith na meron ng bawat isa sa atin ay pare-pareho pong precious, pare-pareho pong mahalaga. Yan po ang sabi ni Apostol Pedro. Na ang inyong mga pananampalataya, Peter said to the readers, to the believers during his time, is as precious as ours, Peter said. Kaya nga, mga kapatid, hindi garantiya sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, na gaya nila in the New Testament times, nakasama nila si Lord ng personal, narinig nila ang mga turo ng Panginoon in His lips, personal, at nakita nila ang maraming ginawa, especially miracles ng ating Panginoong Jesucristo, para sila po ay maging loving sa Panginoon, maging sa kapwa, maging trusting sa Diyos, o makapagbigay ng kapurihan sa Diyos, o maibahagi sa iba ang kapurihan ng ating Panginoon. So, it's not necessary for a person na kailangan eyewitness siya ni Lord, nasaksiyan niya lahat ng ginawa ni Lord nung siya'y narito sa lupa, para makapagbigay siya ng matamang pagpapahalaga, pagmamahal, most of all, tiwala
at ang Diyos ay mabigyan ng kapurihan sa kanyang buhay. Ito po mga kapatid ay katotohanan na ang pananampalataya, meron sila, meron tayo, ay sobrang napakahalaga. Pananampalataya sa isang Diyos, tagapagligtas ng atin pong mga kaluluwa. Pananampalataya sa Diyos na ang dulot ay deliverance sa kasalanan, sa bondage of sin, sa deception of the enemy, at sa iba pang mga mabibigat na karanasan, mararanasan ng mga mananampalataya then and now. Ito po mga kapatid ay kakikitaan po natin ng isang idea na ang mga Kristiyano may tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may tinanggap, may minana na health and safety. Having faith na nagmula sa Diyos, bigay ng Diyos na pananampalataya sa mga believers in Bible times, even in our time. Ang health and safety po mga kapatid, basically nararanasan po ng tao, man din ang bawat isa po sa atin, kapag tayo po ay nagpadoktor, di po ba? Nakakasumpong po tayo ng kagalingan, ng protection, ng safety. Ganon din naman kapag ang isang bansa o ang ating mga leader ay naging mabuting mga lingkod bayan, naging mga wise leader, naging mga God-fearing na tagapanguna, tagapamahala ng atin pong pamayanan, nagkakaroon po ng safety. Hindi lang po ang mga tao, man din ay ang buong bansa. Kaya yung pagkakakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, pagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng personal, yung conversion, yung born again experience ay lubhang napakahalaga. Dahil ito po ay nagdudulot ng kapangyarihang pisikal, espiritual, kakayanan na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, makabigay ng kaluwalhatian sa Diyos, maging godly, maging maka-Diyos. Tingnan nga po natin ating mga katabi. Nga bang godly? Mukha na bang godly? Mukha na bang maka-Diyos? Hindi lamang sa kaitsurahan. Amen? Because outward look ay deceiving. Outward look ay hindi masyadong importante. When it comes to spirituality, when it comes to inward characteristics, ang importante ay pananampalataya at ang isang buhay na may mga virtues galing sa Diyos, isang buhay o may characteristics na ayon sa wangis at kalooban ng ating Panginoon. So, kagaya po tayo, mananampalataya ng babies. Ang mga babies po ay genetically may namana na somehow traits o kaya ay mga naturalesa sa magulang. First and foremost, yun pong genetic na naman ng baby on how he or she would grow. Di ba? Whenever there is life, there has to be growth. Kagaya ng mga baby, yan ay supposed, expected, necessary, it is a must, siya ay lalaki, lalago, or mag-grow. Are you with me? Same is true mga kapatid with believers of the Lord. Meron po tayong tinanggap at minana na genetic structure from the Lord, from God's Spirit, nung tayo manampalataya, naging mga anak ng Diyos, na-convert, naging born again, at personally nakakilala sa atin pong Panginoon. And that is to not just experience, but to manifest the glory of God, the virtues of our Most High God, dahil tayo po ay mga sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila na truly, meron po tayong minana genetically from God, being Christians, believer, having faith in the Lord, na yan pong pagiging godly, yung pagkakaroon ng virtues, matik po yan. Pero, mayroon pa rin po tayong bahagi para dito. Para po ito ay patuloy na mag-manifest sa atin, yung godliness, para po patuloy na tayo po ay makabigay ng kaluwalhatian kay Lord,
tayo rin ay makabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon, meron po tayong responsibility. May part po tayo, mga kapatid. Tayo po ay tinawag para hindi lang mag-possess, kundi mag-manifest ng mga virtues ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Remember, ang salita ng Diyos na atin pong narinig, hindi lamang po nagligtas sa atin. Yan din pong salita ng Diyos ang sa atin po'y lumililok, nagpapatatag, hindi lang lumilinis, kundi bumabago, nagtatransform. Nagbibigay sa atin ng lakas para hindi lang malaman po natin ang nais ng Diyos sa ating buhay, kundi more so, salita ng Diyos dahilan para magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Because God's Word is power. May kapangyarihan sa salita ng ating Panginoon. Hindi lamang po ito pagkain ng ating mga kaluluwa, kundi kalakasang tunay, karunungan, at katagumpayan ng mga mananampalataya. Especially, to develop a godly life sa kanyang buhay. To participate in the divine nature ng atin pong Panginoon. Tayo po ay may nature na kagaya ng nature ng ating Panginoon dahil nasa atin po ang Espiritu ng Diyos. Just like anything na may buhay sa mundong ito, ang halaman, may buhay yan, kaya it is expected and supposed to bear fruit. Lumago, hindi lang lumago, lumaki, kundi mamunga. Ang hayop, ganun din po, may buhay, gaya ng baboy. Sino po may alagang baboy sa atin? Di ba? Ang nature ng baboy, kumain ng mga tira-tirang pagkain. Even maruming pagkain. Are you with me? Ang aso, may nature yan na hindi lang tumahol. Even, kainin niya uli yung kanyang suka, yung kanyang isinuka. Ang tupa, it's the same. Meron ding nature ito na ang i-desire, ang gustong-gusto niyang puntahan, kainin, ay ang mataba, maberde, luntian na pastulan. Ganyan po ang tupa. So tayo po ay kinumpara ng Diyos, hindi po sa aso, hindi po sa baboy, bagamat minsan natatawag tayo, ang baboy mo, di ba? Pero mga kapatid, tayo po ay kinumpara ng Panginoon, ng Scripture, sa mga tupa. Are you with me? Tupa na may desire sa kalinangan, luntian, at maberde at sagana na pastulan. Amen? At yan mga kapatid ay isang appetite, meron ng sheep, na kung tayo po ay sheep din ng ating Panginoon, meron din po tayong appetites. Meron tayong desires. Meron tayong gustong-gusto na hindi lang maangkin kundi maranasan at mai-manifest po natin sa ating mga buhay. Yan po ay walang iba kundi ang tayo po bilang mga may pananampalataya kay Lord, mananampalataya, believer ng ating Panginoong Jesucristo, ay maging dalisay sa Kanya pong harapan. Maging banal. All the more na maging righteous, pure, acceptable, worthy, and pleasing sa harapan po ng ating Panginoon. Every day ng buhay ng mga mananampalatayang kagaya po natin. Are you with me? Na tayo po ay may ganyang desire bilang mga Kristiyano na every moment, every area, every day ng ating buhay ang magawa natin kalooban ng Diyos para tayo po ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Patuloy po tayo na maging matuwid, banal, katanggap-tanggap, more so, kagamit-gamit sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Because nature determines appetite. Amen? If we are believers, we're supposed to desire God's will, God's virtues, at yamang yan ay by nature, tinanggap natin sa Panginoon, yan po yung marapat na dapat po nating magawa o maidagdag sa atin pong mga buhay. Ang pangalawa po na affirmation na sinabi po ni Apostle Peter sa mga mananampalataya during his time concerning true Christian life, ang pagiging tunay na mananampalataya o pagkakaroon ng tunay na buhay Kristiyano ay walang iba kundi ang progress. Other word po ng progress ay growth. Yan. Nagluloko po ang ating monitor, so tingin po ako sa aking outline.
Progress. Ito po yung pangalawa na affirmation na sinabi po ni Apostle Peter concerning true Christian life. If I may read again, para maipakita ko po sa inyo ang point number 2 po natin, which is about progress and growth. Sabi po dyan, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. So, dyan po ay makikita natin, mga kapatid, na kung saan merong buhay, there has to be growth or progress also. As I've said a while ago, sa halaman, sa hayop, lalo na sa tao, lalong-lalo na sa buhay ng mananampalataya, there must be progress. There must be growth. Kailangan may pagmamature. Kailangan may development. If none, may problemang malaki, mga kapatid, at may mga dahilan po ito. Pero bagamat ang Diyos po nangako ng provision sa kanyang mga anak sa kanya'y sumasampalataya ng kanilang mga pangangailangan in life para maging maka-Diyos, maging matuwid. Pero once again, meron pa rin po na kailangang idagdag ang mga mananampalataya patungkol po sa progress na to, sa growth na to, na talagang mararanasan, dapat maranasan o magawa ng mga mananampalataya. Ito po'y walang iba kundi ang pag-a-apply ng mga kapamaraanan ng Diyos sa ating buhay upang sa ganon ang progreso o ang maturity o kaya ang growth ay maging posible, maging evident. Kasi hindi po automatic thing ang progress at ang growth. Hindi po automatic thing na kahit hindi tayo magbasa ng Bible, tayo po ay lalago, tatatag, titibay, dudunong, at magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Meron po tayong dapat gawin. And it is to apply the principles of God, the means of God, para po maging possible at maging sigurado na ang paglago ay mararanasan po natin, mapapasa atin. May 7 po na binanggit si Apostle Peter sa atin pong passage. 7 characteristics ng isang maka-Diyos na buhay, maka-Diyos na mananampalataya. Nandiyan po sa ating passage. Sa verse 5 to 7, if I may read again, sabi po doon, yung goodness. Kailangang yung atin daw goodness, yung kabutihan daw ng mga mananampalataya ay kailangang madagdagan ng knowledge, ng kaalaman, nagmumula sa Diyos. Kaalaman, nagmumula sa Kanyang salita. Ano pa? Self-control, pagpipigil sa sarili. Ang pang-apat na characteristic of a godly life, idagdag daw po natin sa goodness, sa knowledge, sa self-control, perseverance. Pagiging matyaga. Pagiging patient sa mga pagsubok ng buhay, kahirapan ng buhay. And idagdag daw po natin sa ating perseverance ang godliness, ang pagiging maka-Diyos. Ang purity, ang pagiging worshiper na totoo ng ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng pitagan sa Diyos, pagpapahalaga sa Diyos, paggalang sa Diyos, pagkilala sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, and a lot more, godliness. Brotherly kindness, pagmamahal sa mga kapatid sa pananampalataya, and the last but not the least, love. Alam niyo po, itong huli na to, dalawang huli na to, brotherly kindness. Ayan, tingnan niyo po yung mga katabi, kapatid yan, brother o sister po natin sila, ang bawat isa. And tayo po mga kapatid bilang mga brothers and sisters, ay marami pong mga pagkakahawig
sa iba't iba, marami-raming katangian ng mga mananampalatayang tunay. Di po ba? Pero just like the apostles of the Lord Jesus Christ, bagamat sila po ay maraming mga magkakaparehong tinanggap po na nature, virtues, blessings, inheritance sa Panginoon because of their faith, may time na sila po ay nagtatalo-talo din naman. May hindi po na pagkakasunduan. Are you with me? Pero di po ba sa ating pag-aaral, yung unity, even in the midst of diversity, ay possible at dapat na nangyayari sa buhay kalagitnaan ng mga mananampalataya, gaya po ng bawat isa sa atin. Kaya ang brotherly love o brotherly kindness, mga kapatid, ay napaka-importante. Pag-ibig sa kapatid na although hindi po natin maikukumpara sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ay importante po na atin pong magawa. Even if may pagkakaiba-iba, even if may meron pong mga bagay, katangiang meron tayo at wala sa ating katabi, meron silang ginagawa maybe na hindi natin ginagawa, somewhat hindi natin gusto, pero meron pa ring pag-ibig sa bawat isa. Mahal pa rin natin ang bawat isa. Pinapahalagahan pa rin natin ang bawat isa. Iginagalang, pinagmamalasakitan, at pinaglilingkuran ang bawat isa. That is brotherly kindness. Pero the love na narito po, yung pang-pito, the last but not the least, na klase ng pag-ibig, ay somewhat pag-ibig na hindi brotherly love, kundi somewhat just like the love of the Lord, which is agape. Pag-ibig na unconditional. Remember, nung suguin ng Diyos Ama si Kristo dito sa mundo, nung ialay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus for the salvation and for the forgiveness of sins of the sinner, wala pong naging basihan ng kanya pong sakripisyong ito. Ito pong grace na to ng Panginoon hindi po base sa mabuting ginawa ng tao because all have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous. No one is worthy before God. Everybody sinned against God. Ang lahat ay unworthy before God. And yet, mga kapatid, minahal ng Diyos ang makasalanan. Sabi mo sa katabi mo, minahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat. Hindi natin masabi, no? Sige nga, sabihin nga natin, minahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat. Amen? Minahal tayo ng Diyos. Nung tayo ay makasalanan pa, hindi pa natin siya nakikilala, nasa relihiyon lang tayo noon, wala pa tayo sa personal relationship with God, tayo ay nagpo-profess lang ng pananampalataya during that time, relihiyoso somehow, oo, may virtues, may kabaitan, pero personal na relationship with God, conversion, born again experience, di ba wala pa naman tayo noon yan. Amen. And yet, nakilala natin ang Panginoon. That is agape love. Dahil mahal tayo ng Diyos, inabot niya tayo, inalaya niya tayo ng buhay sa krus, nabayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating pananampalataya, at yung pag-ibig na yan ay unconditional. Kaya nga, tayo din ay dapat, ang sabi po ng ating passage ni Apostol Pedro, idagdag daw po natin sa ating brotherly kindness, pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa Panginoon, ang ang love. Anong klaseng love? Agape love. Unconditional love. Ibig sabihin, anuman ang ating differences, anuman ang maranasan po natin na difficulties in life o sa bawat isa, hindi po tayo magiging sour. Hindi po tayo mag-iiwanan. Hindi po tayo mawawalan ng respeto. Hindi po tayo mawawalan ng pagpapahalaga, pagmamahal, pagmamalasakit, pagtulong, at paggalang sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? Ang lahat na nakakasunod sa akin, magsami po ng amen. Yan. So, yan po yung pangalawa na affirmation
paninindigan, pagpapatunay ni Apostol Pedro patungkol po sa true Christian life. Ang lahat na may mga true Christian life, magsabi ng amen. Oh, ang lakas dun ah. Ay, salamat naman. Amen. Salamat naman kung ganon. Meron po tayong tunay na buhay Kristiyano. Tunay na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. So ang pangatlo po na affirmation ni Apostle Peter concerning true Christian life is attestations. Pakisabi nga po natin, attestations. Ang ibig sabihin po nito ay mga proof, evidences, patunay. Yeah. Sa Bisaya, ano ba sa Bisaya ang proof o pruwiba daw, pruwiba. Ano pa yung evidence naman, ano? Oh yeah, ebidensya. Okay. If I may read, mga kapatid, sa verse 8 to 11, para makita po natin ang katotohanan ito, na ang attestation ay isa po sa affirmation ni Apostle Peter concerning sa pagiging tunay na buhay Kristiyano. Sabi po kasi dyan, if you possess these qualities, ano po sinasabi ni Peter dyan na if you possess these qualities, yung pong pito na godly characteristics ng mga mananampalataya. Sabi niya, if you possess these qualities in increasing, pakisabi nga po natin, increasing measure, that word, mga kapatid, increasing ay, yan po ay progress, mga kapatid. Yan po ay paglago. They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never fall. Pakisabi nga po natin, you will never fall. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan, hindi lang po natin ma-flash. Kung kaya na po, balikan po natin yung mga hinighlight ko pong word dyan, mga batid. Ayan. Gaya po ng increasing, yan po ay progress o growth. Yan pong word na nearsighted, yun daw hindi po magpo-possess ng 7 godly traits ng mga mananampalataya, ay nearsighted and blind. So dito ko po nakuha yung word na vision, mga kapatid. Attestations, proof and evidence. Sabi po dyan, if you possess these qualities in increasing measure, so yan po ay fruitfulness, mga kapatid, in increasing measure. At meron pong 3 na binanggit dyan si Apostle Peter na mga tanda o marka ng isang tao o mananampalataya na totoong Kristiyano, totoong may buhay Kristiyano na ipinapamuhay, imina-manifest, at yun po ay merong mga proof and evidences. Ang una ay yung pagiging fruitful. Pakisabi nga po natin, fruitfulness. Kasi sa verse 8 ay nakasulat po yan, di ba? Yung sa word na increasing measure. That is fruitfulness, mga kapatid. Ang fruitfulness po, mga kapatid, ay natatanggap natin, nangyayari sa ating buhay, nagmamanifest sa atin, kapag tayo po ay nakikipag-isa kay Kristo. Kapag si Kristo po ay ginagaya natin, ini-emulate natin yung kanya po mga ginawa, yung kanya mga examples. Kung tayo po ay nagiging imitator ng ating Panginoong Jesucristo, we become like Him. Are you with me? Di po ba? Pag ginaya natin yung kanyang pagiging servant, we become like Jesus. Di ba? In the area of servanthood. Kung ginagaya po natin yung kanyang humility, we become like the Lord Jesus Christ. Are you with me? Ayan. So, the more we become like Jesus, the more the Spirit can use us in witness and service. So ito po ang benepisyo
na ang atin pong pangunahing role model, ginagaya sa ating buhay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo with the knowledge of His wonderful characteristics. Hindi man po natin lubos o siya na ma-adapt o kaya magaya, but somehow we know the examples of the Lord, the teachings of the Lord, the commands of the Lord, God's will sa ating buhay, we become like the Lord Jesus Christ as well. At yan ang paraan para tayo po ay hindi lang mapuspos, ma-empowered ng Holy Spirit, kundi magamit niya tayo, mga kapatid, effectively, at tayo po ay all the more maging fruitful bilang mga Kristiyano. So, ang nakakalungkot, mga kapatid, kapag meron pong Kristiyano na naging idol, hindi po lumalago, hindi po siya nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Meron siyang bina-violate na kalooban ng Diyos. Meron siyang dinidisregard na utos ng Panginoong kalooban ng Diyos. At ito po ay humahantong sa pagiging idol. Wala pong ginagawa, walang pagsunod, wala pong nagiging ministeryo for the glory of God. At yan po ay humahantong sa pagiging ineffective at unfruitful. So, catch this, mga kapatid. The believer who is not growing, the believer who is not increasing in the godly characteristics na bigay ng Diyos sa iyo, sa akin, sa mga mananampalataya, ay hindi po magagamit ng ating Panginoon effectively. Siya ay magiging ineffective, tayo po ay magiging unfruitful. Ayan. Huwag nating lilingunin ang ating mga katabi kasi ang pinag-uusapan po natin ay yung pagiging idol o hindi paglago sa godly attributes, godly characteristics, godly virtues ng Panginoon. Genetically na-inherit natin, tinanggap natin, pero dahil hindi natin ginagawa yung ating bahagi, yung ating responsibility, yung ating part, so we do not grow. We will not grow. And we will become idle, busybodies. Palamuti lang, spectators lang. Walang maiaambag sa gawain o iglesia ng Diyos, pangangailangan ng iglesia ng Diyos for the glory of God. Because of ineffectiveness and unfruitfulness. Isa pa sa makikita po natin, mga kapatid, na proof o evidence ng pagkakaroon ng isang tunay na buhay Kristiyano ay ang pagkakaroon po ng vision. Pakisabi nga po natin, vision. Kasi sa verse 9 po, mga kapatid, sa verse 9, if I may read again, sabi dyan, but whoever does not have them, yun pong 7 godly characteristics, is nearsighted and blind. Nearsighted and blind. Makitid ang hindi lamang kaisipan, kundi ang pananaw sa buhay. Hindi po tumatago sa mga espiritual na bagay, makalangit na bagay ang kanyang pananaw, ang kanyang kaisipan. Focus lang sa mga menial, sa mga worldly, sa mga temporal, sa mga nakikita at nahahawakan lang. Pero sa spiritual, kinakapos. Kapos po siya. Because they lack the characteristics, godly characteristics ng isang tunay na Kristiyano na may ipinapamuhay na kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya idle, siya ay nag-grow, kaya siya ay effective and productive. On the contrary, sila po ay nagiging nearsighted and blind, walang vision. Di po ba? Sa pagkain, mga kapatid, nakasalalay din. Tanungin natin ang mga nutritionists, even doctors, yung mga medical expert. Ang linaw ng mata ay nakadepende sa kinakain. Are you with me? Sa mga pagkain, sa diet. Pagka nagkakain po tayo, halimbawa ng kalubasa, mga ganun po, linaw ng mata. Di ba? Pero pagka nagkulang sa pagkain, di po ba,
hindi madedevelop ang mata ng isang bata at magiging malabo ito. So sa spiritual, ganun din. Amen? May mga tao, even Christians, mga kapatid, because of lack of adequate na spiritual food o kaya ay pagiging responsable o responsible sa kanyang bahagi na gawin para siya ay mag-grow, okay? Makasumpong ng mga pangitain, nang makita niyang malalalim at malalawak na kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, plano ng Diyos sa kanyang buhay, magiging nearsighted, magiging blind. Siya ay magiging unfruitful. Siya ay mawawala ng matamang paningin, pananaw sa mga dakila, malalalim na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So, mga kapatid, ang pagkakaroon po ng personal saving relationship sa Panginoon, born-again experience, ang pagkakapuspos ng Espiritu Santo sa atin po mga buhay dahil nanampalataya tayo sa Panginoon ay napaka-importante para makita po natin ang iba't iba, malalalim, malalawak at napaka-importanting kalooban ng ating Panginoon. Lalo na yung kanyang paghahari, mga kapatid. Time comes, mga kapatid, marami pong mga ipinahayag ang Diyos na mga dakilang bagay na hindi pa natin nararanasan, mararanasan pa lang. Hopefully, mga kapatid, sooner or later, lalo na pagka nandun na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Pero pwede po natin yan na ma-feel yung mga bagay na yon na wala pong kapara, walang katapat na salita sa mundong ito, mga bagay o mga kaganapan sa langit na inexpressible, hindi po kayang ipaliwanag ng human lips, ng vocabulary ng tao, ay pwede po nating mag-grasp, pwede po nating ma-feel, pwede po nating makita, mga kapatid. In spirit, pwede po nating makita by faith. Kung tayo po, mga kapatid, ay lumalago sa pananampalataya, hindi idle, tumatalima sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin ang ating part, dahilan para tayo po ay maging effective and fruitful na mga anak ng ating Panginoon. So conversion is needed to see the kingdom of God. Para magkaroon tayo ng vision, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga hindi po mananampalataya, the unbelieving, the unsaved, sila po ay, of course, by nature, basically, meron pong blindedness. May blindedness. That is natural and common sa mga hindi po mananampalataya. Kaya nga, kahit kanong gawin nating pagpapaliwanag, di ba? Paulit-ulit nating i-share ang Bible, di ba? Hindi lang natin tinagalog, binisaya mo pa kasi Bisaya siya. Inilocano mo na kasi Ilocano siya. Paulit-ulit, araw-araw. Talagang hinihimay-himay mo. Spoon feeding ng ginawa natin. Hindi po maintindihan. Hindi po makapanampalataya. Umuoo sa'yo, pero hindi naman naigagawa sa gawa. Amen? In-invite mo, after mo sharean, atin ka. Pero coming Sunday, wala. Amen? Hindi po makikinig, hindi atin ng Bible study, hindi po, kasi po, hindi nila naunawaan. Because Satan has blinded the minds of the world, of the unbelieving, of the unsaved. Kaya, isang napakabigat pong kalagayan niya na meron ang mga hindi mananampalataya, and they needed the Lord, they need God's Word, they need people of God such as you and me na magagamit ng ating Panginoon sa kanila pong mga buhay. So napaka-importante po ng vision. In our passage, yan po ay ebidensya ng isang tao, mananampalataya, na may tunay na buhay Kristiyano. Ang pangatlo po, sa verse 10 to 11, especially sa verse 10, ay security. Security. If I may read again sa verse 10, sabi po doon, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. That security, mga kapatid. Seguridad po yun, garantiya po yun.
na ang mga mananampalataya na devoted sa Panginoon, may pananampalataya sa Panginoon, nag-grow, may progression, may development, mga kapatid, ay may security, may kasiguruhan, may guarantee na hindi babagsak, hindi mapapahiwalay sa Diyos, hindi hihina ang pananampalataya, hindi magkukulang ang Panginoon sa Kanya. Yun ay kung ang tiwala, pananampalataya, first and foremost, ay nasa Panginoong Jesucristo. So confidence in the Lord Jesus Christ is a result of walking with Him. Are we walking with God daily, mga kapatid? Lumalakad ba tayo sa daan ng ating Panginoon everyday? Nag-yield ba tayo sa Kanyang kalooban? Or deliberately and intentionally we defy God's will sa ating buhay? God said, magbasa ng Bible regularly and we don't do it. So, hindi po tayo in that instance nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung may mga ganito po tayong ginagawa, maari po na maging mailap o hindi po tayo makasumpong ng confidence sa atin pong Panginoon. Yung kapalagayan o kapayapaan sa ating Panginoon. Na ang bunga ay fruitfulness, effectiveness, effective na witness, at mga pagpapala na igagawad ng Diyos sa mga mananampalataya na mayroong tunay na pananampalataya, most of all, lumalago sa daan ng atin pong Panginoon. So, no profession of faith that guarantees we are saved, but the progression in the faith that gives assurance. Catch this, mga kapatid. Malimit po na mga Kristiyano, and take note of this, gauge natin na atin po mga sarili. Lahat po tayo, used to po tayo na mag-express, mag-share, mag-testify ng atin pong mga pananampalataya, sinasampalatayanan, nalalaman na kalooban ng ating Panginoon. We used to be vocal about our faith, about our belief. Are you with me? We are so used to sa ganyan. Pero, you know what, mga kapatid, hindi po garantiya yung atin po mga sinasabi about our faith para mapatunayan o maniwala tayo na talagang tayo ay ligtas o totoong Kristiyano. So ano ang garantiya, ebidensya, proof, basis para masabi nating tunay nga tayong ligtas, tunay nga tayong mananampalataya, tunay nga po tayong Kristiyano, ay walang iba kundi yung atin pong paglago. Growth, progression. Kasi yan po yung ebidensya eh. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, may tunay na buhay ng Kristiyano, eh hindi lamang nagpo-profess ng kanyang faith, binabanggit si Kristo, sinasalita ang salita ng Diyos, kundi ipinapamuhay at may paglago sa paglipas ng mga panahon. Nag-e-expand, nagpo-progress, may development. Ganun po ang mga mananampalataya. If not, idleness ang makikita po natin sa ating sarili, sa buhay, dahilan para maging unfruitful, ineffective ang isang mananampalataya o ang bawat isa po sa atin. Can we say amen to that? So, on this topic na akin pong nagawa in acrostic, meron po ba sa atin na nakasunod? What? TCL. Nasaan ba yung aking token? Nasaan ba yung aking bag? Pakikuha nga. Parang nagbibiro yata si pastor ha. Okay. TCL. Ayan, TCL. Ano ba ibig sabihin ng TCL? True Christian Life. Pero yung secular meaning ng TCL. What? Brand ng TV. Okay. Alam nyo ba ibig sabihin ng TCL? O sige. Ayan. Magandang libro yan, kapatid. Okay. Bago yan. TCL. Ang ibig po sabihin ng TCL na TV ay The Creative Life. TCL. Yan. So may natutunan tayo ngayon, no? TCL. The Creative Life. Ganda, no? The Creative Life. Ano sa Tagalog yun? Ang isang malikhaing buhay.
Ayan. Kaya ko po nakuha yung word na yan, TCL. Kaya yan po ang aking napili. Because ang lalim po ng ibig sabihin ng TCL, ng TB, the creative life. Na tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, it's so important if not in any area, in many area, o in all areas ng ating buhay, in some respect, in many area, ay dapat tayo na maging malikhain. Hindi po ng kwento ng chismis, kundi maging malikhain tayo ng mga mabubuting gawa, magandang kaisipan, magandang lifestyle, way of life. Di po ba? Meron po tayong, maging creative po tayo sa ating buhay. Pero ang totoo na ibig sabihin ng TCLI, true Christian life. This is so important for us, mga kapatid, na hindi lamang po natin mapatunayan, kundi talagang mag-manifest sa atin ang mga ebidensya na tayo po ay may tunay na buhay Kristiyano o may pamumuhay tayo na Kristiyanong totoo. So, mga kapatid, meron tayo ding nabuong acrostic points para po hindi natin madaling makalimutan atin po mga pinag-aralan. Sino po nakasunod? Pwede ka bang tumayo? Sige nga. Sino nakakaalam? DPA. Okay, DPA. Ano ibig sabihin ng DPA? Sino nakakatanda? Sige, recitation muna tayo. Reflection tayo ngayon. Ako naman lang lagi nagsasalita . Ano ibig sabihin DPA? Okay. Devotion o devotedness, progress, and attestation. Mali. DPA. Yun, deep penetration. Hindi ko nabibigay sa ito. Parang yayaman ka ng masyado. Sayang, ayaw nyo po sumagot . Sino po nakakatanda nun? Anybody? Tanda mo ba, David? Okay. Deep penetration agent. Okay. Ang una na affirmation ni Peter sa mga nagsasabi o tunay na may buhay Kristiyano, pamumuhay bilang Kristiyano, walang iba kundi sila ay may devotedness, merong progress o growth. Ang pangatlo po ay attestations. Pruwiba ba? Di ba? Ebidensya ba? Na tayo po ay tunay na Kristiyano. Yung pagiging fruitful, mga kapatid, may vision, at meron po tayong pinanghahawakan, pinaninindigan na security. Hindi lang ng salvation, kundi po ng mga provisions at mga magagandang karanasan at tulong at mga ayuda ng Diyos sa atin pong mga buhay. So, in summary, I'm sharing with you ang katotohanan na atin po mga napag-usapan today ay truly may kinalaman sa atin pong mga pananampalataya. Sa ating pagiging tunay na Kristiyano. So number 1, mga kapatid, na akin pong conclusion sa atin pong pag-uusap today is that true Christian life begins with faith in Jesus. Ang tunay na buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Can you say amen to that? So, if you don't just profess that you are a Christian, a true Christian, ito ang isang masasabi nating basihan kung bakit natin yan hindi lang sinasabi, kundi talagang feel natin, at even yung iba ay makapagsasabi at nagsasabi na tunay kang ang Kristiyano, yun ay walang iba kundi dahil nanampalataya tayo o meron tayong pananampalatayang totoo sa ating Panginoong Hesukristo. Diyan nagsisimula ang pagiging tunay na Kristiyano, ang pagkakaroon ng buhay na Kristiyano. Ang pangalawa po na aking pong conclusion is that faith must lead to spiritual growth. So ang pananampalataya ay pinagmumulan ng true Christian life. Pero ang pananampalataya din naman ay dapat humantong o dapat magresulta o magmanifest ng paglago. Ang lahat ng may pananampalataya, magsabi nga po ng amen.
So dapat lumalago tayo. Lumalago ka. Hindi ka idle, hindi ka unfruitful, hindi ka ineffective. Are you with me? Yun po ang sabi dito. Yun po ang ating makikita sa synopsis natin, sa ating pong passage. Faith is important to be a true Christian, true Christian, pero that faith must lead to spiritual growth. Dapat meron tayong progression, may development, nagmamature, nag-grow. Are you with me? The last but not the least, growth must lead to practical results or evidences. Amen? Yung atin po, kung meron tayong paglago, spiritually, dapat ang dulo niyan, ebidensya. O ang patunay, dapat merong mga marka, tanda, na talagang tayo po ay may paglago. Amen? Vision, security, mga kapatid, and fruitfulness. Mga bunga na hindi lang po outward, kundi panloob. More so, bunga na ayon sa utos, kalooban ng atin pong Panginoon. Tanungin nga natin ating mga katabi, true Christian ka ba? Amen? So, tayo na po ang sasagot. Dahil naipresent sa atin ni Apostle Peter ang 3 po na affirmations concerning sa pagiging tunay na Kristiyano. And may God bless us sa atin pong matama na pagtaya ng atin pong mga sarili before God. And sana po makita natin ating mga sarili na nasa kalagayang nais ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. In line and in the light of His Word sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Tayo po'y tumayo. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli nakapagbulay kami ng inyong salita. Kami po, Panginoon, ay thankful once again that you have fed us by your word, spiritual food. Most of all, nakapag-enlighten sa amin, nakakapag-remind sa amin sa inyo pong kalooban, sa mga nais mo na makita sa amin, sa mga nais po ninyo magawa namin, sa mga nais po ninyo hindi lamang po namin matanggap, maranasan, kundi magawa ng mga kalooban po ninyo sa aming mga buhay. Patunay na kami nga po ay merong tunay na pananampalataya sa iyo. Born again experience, conversion, Panginoon, personal na pagkakakilala po sa inyo through your word, Panginoon. And that by the power of your Spirit sa aming mga buhay, kami po ay hindi lamang po nalililok, kundi lumalago sa biyaya po ninyo, sa kapangyarihan ng inyong salita, at sa mga manifestation ng Holy Spirit sa aming po mga buhay, sa mga kaloob nyo sa amin na armors, baluti, sa kaloob ng Espiritu Santo, fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. O God, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagsusumamo na kami po ay patuloy nyo po na pagpalain all the more. Dahil kung sa sarili lang namin, Panginoon, di po namin kayang isupply ang lahat ng aming mga pangangailangan. Man din ang pagsunod sa inyo pong kalooban, hindi po kaya ng aming pong mga sarili lamang, kundi kailangan po namin ang gabay ng inyong Espiritu Santo, kapuspusan ng inyo pong kapangyarihan sa aming mga buhay, ang enabling na sa inyo po nagmumula, more so ang isang pananampalataya na matatag, matibay, malawak, lumalago, Panginoon, upang kami po ay manatili o patuloy pa na maging fruitful, maging devoted, maging secured sa aming pong kalalagayan bilang mga anak po ninyo. Magkaroon po kami ng mga pangitain, mga pananaw na tumatagos po sa mga material, physical, literal na mga bagay. At ang inaabot ay ang mga spiritual things such as your kingdom, such as your reign in our lives, such as your glory, such as your dominion, hindi lamang po sa aming mga buhay, effectively, mightily, even so in the lives of other people as well. Salamat po, Panginoon, aming Diyos, aming banal na Diyos, aming kublihan ng aming katugunan, katubusan, at kapunuan in this life. We commit to you our lives. We seek your grace and mercy to be upon us. And we give you the glory sa mga mabubuting bagay na ginawa niyo po sa aming buhay. Ang inyo pong pagliligtas,
ang inyo pong provisions, ang inyo pong paglililok sa amin, ang inyo pong paalala, rebuke, ang mga kalakasan, resources, enabling, and victories na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Bilang mga anak po ninyo, pinili, tinawag, biniyayaan ng inyong Espiritu Santo at sinasamahan mula noon hanggang ngayon, maging sa hanggang katapusan ng sanlibutan, mananatiling kasama namin magpakailan-kailan paman. Marami pong salamat, inangkin po namin ang inyong pagsama, biyaya at pagpapala. At ito po ang aming pinagkakaisang panalangin, sumaamin nawa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. All this we pray with faith and thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we say, Amen, 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 and Amen.